ito yung nakakatawa, 'di ba? Kasi pag tiningnan nyo, di ba vice chair ng Blue Ribbon Committee, si, ano pangalan nitong wig? Si Marcoleta, at saka si Jinggoy Estrada. Pero pag pero pag tinignan mo yung composition ng Blue Ribbon Committee, sa bagay, hindi lang naman Blue Ribbon Committee, composition ng leadership ng Senado, yung 13, di ba sa lahat halos sila ay involved sa problema ng flood control. Sa abangan po natin bubuksan ba uli ito? Bubuksan ba uli ito ni Senator Pia Cayetano? At paano niyang i-handle itong Blue Ribbon Committee? Kasi tingnan nyo, sino ang vice chair niya? Si Marcoleta. Di ba si Marcoleta naghingi pa ng pork barrel sa DPWH, di pa nga nahihimay kung ano yung 500 million na hiningi niya sa DPWH ayon kay Senator Ping Lacson. At si Jinggoy Estrada, hindi ba kasali yan sa mga isasabina ng ombudsman? O ganun din yung mga iba't iba pang senador. Blue Ribbon Committee, dapat nag-iimbestiga sila. Hindi ba dapat iniimbestigahan din nila yung insider trading ng mga Villar? Member din sila ng Blue Ribbon Committee. So, anong Blue Ribbon dito? That's supposed to be investigating issues that could inform the legislation. So parang basura, diba? Walang credibility. Una, Dina Bonnevie at Nida Blanca. Nakita mo lang alam mo. I saw it. I don't remember sino nagsabi na magdusa ka. Si Nida? Anyways. Okay lang, alam nyo, okay lang yun. Papuntahin nila yung 18 Marines nila. Present nila. That will be fun. Diba? Kasi una, then establish nila yung credibility ng kanilang mga resource persons. Sino nga yung isang dinala nila dati na biglang hindi na nagpakita? Si Gutesa. Diba? Siya daw yung driver, tapos biglang, ano ba yung una, fake yung kanyang affidavit, diba? Pina-notarize sa recto. Hindi. Fake yung notary, directo. Diba? I mean, sige, ipe-present ba yan? Bubuksan ba yan ni Bubuksan ba yan ni Senator Pia Cayetano? Diba? Let's see how she's gonna handle this. Second point ko. Last year, gumawa tayo ng episode ng mga kandidatong may bahid ng corruption. That is one of our highest, one of the most viewed episodes that we have. At ngayon, pag gawin natin to just on these people. 2 episode. We can actually make 2 episodes talking about yung mga crimes for which they are being investigated, crimes for which they are being charged, and then even found guilty. Diba? This is with maybe a few exceptions, para siyang gallery of rogues, yung mga wanted list. So hindi na nga nila pinalabas yung partial report ni Senator Ping. Let's see kung paano sila magpo-proceed with members of the Blue Ribbon who are also the individuals that are accused of being involved in the flood control projects. Kaya nga medyo alam mo yun, isip ko paano yung processing niyan. Sabagay, wala namang logic yung mga basura dyan. Diba? Na parang hanap sa mga flood control responses. Ano daw gagawin sa flood control issues? Yung mga involved sa flood control, yung mga senador nila. Diba? Parang, hindi ba kami naman yung nagkakaso sa mga yan? Hindi ba kami yung nagre-reklamo? Di ba kami nag-file ng mga cases tungkol sa budget? Di ba kami yung nag-file ng mga issues kung paano binabasura at minamanipula ang budget para maging paboro sa kanila? Tapos tayo din walang sinasabi sa corruption. So sige, abangan natin paano ang magiging handling ng issue ng Blue Ribbon Committee. Diba? Kamustahin mo muna si Pia. Kamustahin mo lang siya. Pia, Senator Pia Cayetano, kamusta ka na sa pagiging chair ng Blue Ribbon Committee? Sige, hindi. Bago tayo pumunta kay Bato,
tingnan muna natin yung mga iba pang committee kasi may blanco puproject sana pero maliit So for example, itong ang Blue Ribbon Committee, which is the accountability of public officers and investigations, ay nakay Pia Cayetano na mula kay Ping Lacson. Pero halimbawa sa Committee on Agriculture, wala pang naka-assign, banks, wala pa. Meron akong isang parang, ito, kailangan nating bantayan. Yung Finance Committee, alam nyo, dati na kay Senator Win Gatchalian yan. And ako talaga, kung may mga senador, lagi ko naman itong sinasabi sa inyo, di ba? Isa sa pinakamasipag at talagang nagtatrabaho. Among the senators na nakatrabaho ko when I was USEC, na talagang masipag nag-aaral, ay si Sen Win Gatchalian. Kahit naka-break ang Senado at may technical working group, nag-a-attend po yan. Usually kapag technical working group, ang mga senador hindi na nag-a-attend, papaubayan na yan sa staff. Si Sen Win, technical working group, nandun pa rin siya. Kaya pagdating sa floor, pag-defend ng bill, di mo na yan kailangan bigyan ng post-it because he knows what he's talking about. And that's actually impressive sa level ng mga senador, ha? Hindi ko sinasabing, wow. Because I think that should be the minimum. Kapag meron kang batas na i-defend, dapat alam mo, 'di ba? But you can see, observe, 'di ba? Pagka sa Senate, nakikita niyo binibigyan ng post-it, binubulungan. 'di ba? 'Di ba? Si Senator Go. Meron siyang chorus sa likod niya, sabay-sabay nagsasalita. Kulang na lang may earphones, 'di ba? Para yung mga clue yung sasabihin nila, etc. Pero si Sen Win, you don't need to prepare post-it notes because alam niya pagbalibarig na rin. And he has been very good nung nasa Ways and Means siya kasi taxation yon. Ito, alam nyo, ang posisyon ko sa issue ng mining, 'di ba? And sinasabi ko dito palagi, tatay ni Sen Win ay miner. But in fairness, when the mining taxation was being discussed sa Ways and Means at si Senator Gatchalian, ang chair ng Ways and Means, nag-inhibit naman siya. Si Sen JV yung pinag-discuss niya nung mining tax. So I mean, for me, I respect that. Hindi ko sinasabi na boto niyo yung mga miners sa Senate because that's clearly conflict of interest, no? And when he was Finance Committee Chair, yan po yung in charge sa budget, no? And he's been very open in terms of discussing with the civil society inputs pagdating sa budget. But ngayon, papalitan siya ni sino ang bagong chair ng Finance Committee ng Senado? Pakita sa akin. Sabihin mo na. Hindi ko alam. Si Mark Villar. Bakit ako naglitanya ng mahabang-mahaba praising Sen Win tapos pinalitan ni Mark Villar? Anong problema kay Mark Villar? Hindi ba sa kanya nagsimula mga issue ng flood control nung siya yung DPWH secretary, and now bibigyan niyo siya ng access sa buong budget? And remember, it's 2026. This year we will be discussing the 2027 budget, and 2027-2028 budgets are election budget. Can you imagine a discussion of the budget, an election budget facilitated by a Villar? Tagalogin mo para sa aming mga Pilipino. Nantok na ako English na yung brain ko. Nai-imagine niyo po ba kung ano ang mangyayari sa budget ng bayan ngayong si Mark Villar ang magiging chair ng Finance Committee ng Senado? Hindi pa nga siya naiimbestigahang mabuti yung involvement niya dito sa flood control. Hindi nga natin alam, baka yun yung nasa report ni Senator Ping Lacson na hindi malabas-labas. Diba? Lahat ng issue ng flood control na to, problem na to, ay nagsimula nung panahon ni Mark Villar. Hindi pa sumasabi. Tapos ngayon, wow, siya ang in charge sa budget dahil siya ang finance chair. Yun talaga yung napaka-ano sa akin tumawag ng attention ko nung tinitingnan ko to. Syempre, ito naman parang hindi naman kahindik-hindik yung pagbabago kasi yung government corporation and public enterprises from Mark Villar to Camille Villar, wow, major change. Diba? Ito. Sa bagay siya naman dati sa Public Information and Mass Media si Robin Padilla.
ito yung pinagtatakahan ko. Nagtatago na nga, hindi na nga nagpapakita sa Senado. Sumusweldo pa, 'di ba? Meron pa siyang chairmanship. Public Order and Dangerous Drugs. Yun yung dati niya. Si Bato de la Rosa. Hindi nalipat na yan kay Sen. J.V. Ers ito eh. Well, he held that Dahil once. nagtago siya, nawala siya. Tapos, nilipat kay J.V. Ers, Senator J.V. Ers. Kasi nga, walang nagtatrabaho, sumusweldo lang, 'di ba? Pagkatapos, ngayon, bumalik uli kay Senator Bato de la Rosa. So, ibig sabihin, maliban sa regular salary niya, meron pa siyang additional allowance for being chair of Public Order and Dangerous Drugs. Please naman, tigilan nyo na yung pagpapasweldo kay Bato dahil yan ay no-show. Hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. May mga committee pa na hindi nagagawa yung trabaho niya. Ano yung sagot sa atin ng Senado? Hindi nila magawa kasi wala sa rules nila. O di i-amend nyo yung rules nyo para naman maging kasing level namin kayong mga mamamayan na nagpapasahod sa inyo. Dahil kaming mga ordinaryong mamayan, pag hindi nakakapagtrabaho, hindi nakakasweldo. Pwede pang matanggal sa trabaho. Pero kapag ikaw ay senador, ngayon fugitive na, may committee ka pa. So, ibig sabihin, meron dagdag allowance ka pa, maliban sa sweldo mo, kapal din, di ba? Medyo. Kapal lang, kapal, di medyo ba? na. And if they can amend the rules, just so Bato can vote online, why can't they amend the rules to make it fairer for us? Sorry, Tagalog. Bakit hindi nila ma-amend itong rules na to? Para lang maging fair sa ating mga mamamayan na nagbabayad ng sweldo ni Bato habang siya ay absent. Kaya bantayan niyo po kapag inamend nila yan para makaboto si Bato online, i-pressure natin ang Senado na i-amend na rin yan na huwag magpasweldo kung walang physical reporting.